Hindi worth it yung kinikita ninyo sa paninira ninyo dahil napakaliit na halaga niyan. Ewan ko kung malaki na sa inyo. Sa akin nga, kita nyo, hindi ko na nga in-apply ito eh. Di ba? Kasi, ito kasi ang advokasya natin. Alam mo, nagbablog pa rin tayo kahit walang kinikita. Kasi advokasya natin ito na-expose talaga ang katangahan ni Libayan. Yung mga maling turo ni Libayan sa batas. Ito ang advokasya, hindi yung advokasya ninyo na championing the children, pero ang sabi ni Libayan, pwede naman magdala ng minor sa motel ang matanda kahit hindi ka mag-anak. Pero championing the children sila. So ano ang ibig sabihin nun? Pinagkakakitaan lang nila yung advokasya nila. Kung ang advokasya nila kung anong uso, hindi talaga yung advokasya mula sa puso. Yung gusto nilang iparating sa mga tao, hindi. Kundi uso-uso. Kapag uso ang poverty porn, doon kikita si Libayan, doon kikita si Bantot, doon kikita yung mga vlogger niya. Poverty porn lahat sila. Sasabihin nila, ito advokasya namin. Ngayon, sa sugal, gusto nila pahintuin ng tao sa sugal, advokasya namin to kasi sikat ang aksi. Ito, content ko to ng 1 taon, itong aksi na to kasi sikat ito. Dito ako kikita. Ngayon, kapag nawala na yung kita ni Libayan at yung kanyang mga kabal of vloggers sa isang advokasya, iiwan na nila yon. Maghahanap sila ng bagong advokasya naman kung saan sila kikita. Ganyan yung mga yan, mga mukhang pera yan. Yan si Libayan, pera-pera lang naman talaga yan eh. Aminado naman siya na pera-pera. Wala naman siyang pakialam kung may natututunan kayo eh. Wala nga siyang pakialam na kasuhan kayo eh. Pero dahil sa idinamay niya ang kanyang mga vlogger, hindi niya pwedeng hindi sagutin ang mga vlogger niya kasi iiwanan siya niyan. Subukan mong hindi sagutin si Apoluna, iiwanan ka niyan. Subukan mong hindi sagutin si Shanwin, iiwanan ka niyan. Di ba? Try mo lang. Try mong hindi sagutin si Akla. Ay, si Akla. Si ano, basta kung sino man yon, kung sino pa yung mga susunod na makakasuhan pa, try mong hindi sagutin, iiwanan ka niyan. Kasi hindi naman galing sa puso yung advokasya ninyo eh. Kumbaga, kumikilos kayo ng dahil sa pera. Yan, si Libayan, kumikilos yan dahil sa pera eh. Wala nang pakialam si Libayan sa kanyang lisensya bilang abogado. Kasi barya lang ang kinikita ni Libayan sa pagiging abogado. Ang malaking part ng kanyang kinikita ay nanggagaling sa YouTube. Kaya handang ipagpalit ni Libayan ang kanyang lisensya sa YouTube. Mapapansin ninyo yan. Nandyan yung kinokontent niya yung kanyang disbarment. Alam na alam ni Libayan yan. Na for contempt yun. Pero ginagawa niya pa rin niya. Bakit? Pipili siya. Iko-content ko ba ito? Mako-contempt ako? Madidisbar ako? Pero kikita ako? O hindi ko iko-content ito pero wala akong pera? So pinili ni Libayan na kumita siya ng pera. Hindi baling madisbar siya, hindi baling makontempt siya, basta kumita lang siya. Ganyan ang uri ng abogado na si Libayan. Pera-pera lang. Nakita mo, may concern ba siya sa mga kasong hinahawakan niya? Wala. Biruin mo, sinampahan mo ng Safe Spaces Act, yung RTIA tsaka si Rapi Tulfo, na ang kaso nag-post ng picture, yung RTIA ng kliyente mo, ng kinuha mong kliyente. So ano nangyari? Kinasuhan nyo, ano ang kinaso nyo? Safe Spaces Act. Bakit hindi alam ni Libayan na ang Safe Spaces Act ay gender-based? Na ito ay mababasura lang kapag isinampa mo ito sa maling kaso, sa maling violation. Ano nangyari? Kaka-YouTube ni Libayan, hindi nag-research. Nabasura ang kaso. Nabasura. Kasi ang priority ni Libayan, kumita lang. Magkapera lang. Kasi bayad siya dun eh. Alam niyo ba mas malaki ang acceptance fee kesa sa appearance sa korte? Let's say ang appearance sa korte, mga 2,500. O, malaki na yung 5,000. Pero kay Libayan, kahit 500, okay na yan. Malaki na yun eh. 5,000, malaki na yun. Ano ang mas malaking kinikita ni Libayan? Yung content o yung appearance sa korte? Sige nga, do the math. Sino mas malaki? Yung isang content ni Libayan o yung appearance niya sa korte? Siyempre, ang malaking kita niya, yung YouTube. Ngayon, bukod sa YouTube, ano yung pinakamalaking kita? Acceptance fee. So, dalawang klase ang malaking pinagkakakitaan ni Libayan. Acceptance fee at saka YouTube. So, kung ikaw, maliit ang kikitain mo sa pag-appear sa court, mag-a-appear ka pa ba sa court? Hindi na. Wala ka nang pakialam kung mali yung kaso na isasampa mo, tumanggap ka na ng acceptance fee. Nagets nyo? Tumanggap ka na ng acceptance fee.
Tapos ngayon ginagawa mo, nag-YouTube ka na lang. Wala nang pakialam. Ano pa? Yung kay, Mrs. Likop, na technical. Bakit? May acceptance fee. Hindi ko alam kung nagbayad na acceptance fee si Likop, ha? Pero kung meron acceptance fee man doon, malaki yon. YouTube na kasi ang pinagkakakitaan talaga ni Libayan ngayon. Yun na ang source of income niya. YouTube, ginagamit na lang niya yung salitang abogado para matawag siyang attorney. Magkaroon siya ng estrella dito sa balikat niya. Kada magko-content siya, tawag sa kanya attorney. Ngayon, antayin nyo. Matatanggal na yung salitang attorney. Hirap-hirap ba, Melo? O, hirap-hirap talaga sila kapag walang content. Hirap-hirap talaga sila. Kaya kailangan nilang manira ng tao. No, hindi tulad natin. Wala tayong abulyan dito. Ngayon, sasabihin nila, tayo mukhang pera. Kayo ang mukhang pera.